Isang mapagpalang gabi po sa ating pong lahat. Once again, we would like to welcome you in our show, The Preparation! Amen, amen. Oy, Alright, ang natin antayin dyan. natin habang nawawala pa. Oo. Enable, disable mo lang. Ayun! Salamat naman. Amen, magandang gabi, Huya Sir. Magandang late na gabi, Brother Tony. Yun, sa Magandang mga late na kasama gabi. natin, sa mga co-host, sa mga nagagandang, mga co-host, Ma'am Sai, Ma'am Rona, and Ma'am Ara. Good evening. Good evening, sir. At sa ating mga taga-subaybay, pagpasensya niyo po, may konting technical glitch. But for tonight, tuloy yung ating show, the preparation, at pag-uusapan natin, magpapatuloy tayo, Brother Tony. Yes, sir. Yung Amen. ating pamagat ay Regarding po sa about investment. Amen, amen. So sa pagkakataon pong ito, bago tayo dumiretso sa ating pong mapag-uusapan, napakaganda na i-shoutout din po natin yung mga maagang at nagtyaga na nag-tune in sa atin bagamat late tayo. Nag-aabang Yan, yan. nag-aabang po yan. Alright, isa-isahin po natin, i-shoutout po natin sila. Ma'am Sai. Ayan, thank you Sir Tony. At syempre ang mga naunang nanonood sa atin, si Sir Dwight Del Rosario, hello po. Si Ma'am Flor Solomon from Japan. Si Ma'am Genevieve Gaa, hi ma'am, good evening. At ang aking magandang Mami Cecilia Ampig, magpagaling ka at ang gamot Amen, mo. amen. Ayan. At syempre si Sir Marvin, good evening po Sir Hello, Marvin. Sir Marvs. Dito, ewan ko baka good morning dyan. At si Ma'am Maria Yusela, good evening po. Ma'am Mary Jane Torion, si Sir Ivan Mongoso, si Sir RG, good evening Sir RG. Si Ma'am April, good evening ma'am. At si Ma'am Jessica Mendoza, ang kasamahan ko sa Team Patient, good evening sa iyo. At si Ma'am Dinah V. Flor de Lisa Mabinili, si Ma'am Noyce na lagi sa ating nanonood. Si Sir Daniel Gutierrez, si Sir Luis Austero, Henaro Kasugbo, Ma'am Yani Lacson, si Ma'am Jessa Arasa, ang Hello, magandang Ma'am Jessa. kapatid ng ating ka-co-host. Maganda daw yung ate. Yes, ayan. Agree daw siya, agree. Si Ma'am Fema Hor, good evening po. Ayan, at si Ma'am Noyce. Dumaan po si Sir Ponching, sabi ni Ma'am Noyce, kaya madilim ang studio. Oo nga. Ayan. Sir Ponching, hello po. At liwanag. Madilim ang studio. yes, at gusto ko rin pong batiin lahat po ng Team Patient Southeast Family, lahat ng Northeast, Southwest, at lahat ng Bible student. At yung iba, Sir Tony, babatiin na ni Master Aravio. Amen, Ma'am Master Ara. Good evening po sa inyong lahat. Ayan, magandang gabi. At siguro naman nakikita ako kahit madilim ang studio. Ayan. Amen, amen. Kita pa naman, kita. Nagsasalita Kita ang ako. dilaw, ang yellow. na Yes. gabi. Ayan, Oh, ang Yun. mabuti maganda. na lang, sir, nagdilaw ako kung hindi. At buti na lang nagsalita ako. Ayan, good evening po sa inyong lahat. Siyempre, sa lahat na nang nakatune in sa ating programang The Preparation. Yun, amen. At ganun din po, dito daw ako titingin sa camera. Ayan, maliwanag. Yan, At ito yung syempre, spot. kasama na natin ngayong gabi. Meron na tayong 43 viewers sa ating Facebook. So, keep sharing the link po, mga kapatid, para nang sa ganun ay mas lalo pang marami ang maabot sa ating programang The Preparation. At syempre, kasama na nga po nating nanonood ngayon, si Ma'am Belinda Regalado. Good evening po, Ma'am Amen. Belinda. At ganoon din po si Sir John Ray Sirius. Serious, sir. Serious. Serious yan, ha? At ganoon din si Princess Sedad at si Ma'am Joanne Terencio, si Sir Ranidel, kasama na po natin. Si Sir Joal, nabanggit na ba ito ni Ma'am na kanina? Si Ma'am Venus Tadeo, kasama na po Amen. natin ngayong gabi. At ganoon din po si Sir Dionisio Almario, kasama na po natin ngayong gabi. Si Ma'am Yani Lacson po from Team Fearless, kasama na po natin yan ngayong gabi sa programang The Preparation. At syempre po, sa ating grupo mula sa Team Fearless, sa mangunguna ng aming leader na si Sir Emilio Daef. Oo, maaga Magandang nag-send ng gabi. picture yan. Opo, at ganun din naman po sa Team Steadfast, sa pangunguna po ni Sir Dave. Ayan. At ganun din po sa Team Patient. Yun. Sa pangunguna ni Sir Jeniel na masayang-masaya. Watching. Uy! Ayan. Masaya? Bakit Hindi ko masaya? alam yun, ah. At ganun din Bakit po kaya? sa Team Purposeful na nawawala ngayong gabi si Sir Alfonso Diyan lang yan, Owera. diyan lang yan. At ganun din po nanonood na si Sir Jeremiah Dolor. At ganun din po Si ano yan? Si classmate yan. Ma'am Marnelli. Ma'am Marnelli. Hello. Hello, At ganun din ma'am. po si Ma'am Jenely Reparado. Kasama na natin ngayong gabi. At syempre, shoutout po sa aming area, sa Southeast Family. Ganun din po, especially sa aking area, sa housing. Yun. Good evening sa inyo dyan. Na nakatutok na po sa ating programang The Preparation. At ang
iba, syempre, babatiin din ang ating napakaganda Yan, at yan, yan. napakagandang si Ma'am Rona. Yun. Ayun, maraming salamat Songbird at magandang gabi muli sa ating lahat. Babasahin ko lang ang comment po ni Ma'am Christy Deza. Good evening to all of you, Team Preparation. Keep up the good work. We are proud. Ma'am, thank you po. Madam Christy, shout out to you. Amen. Yun, hello po ma'am. At kay Lenlen Regalado Yes, at kay sir. Luis Almario sa Saudi Arabia. Amen. Hello po sa inyong lahat. And si Sir Joal, I shall return. Kung si Sir Geniel masaya, Uy. masaya, inspired din yan. Uy. Pabira, mga hindi ko alam to ah. Sana Yes, all. sir. And kasama natin si Sir Marl Pagaduan and si Sir J.R. Ruiz. Ay, Nandito amen, na. sir. Hello, sir. Louie. Prince Sir Ian Juarez, si Ma'am Bibi Jean. Yun. And hello, Sir Marvin, ang aking dating office mate, si Sir Marvin Sologastua. Wow, Hello, amen. sir. Good evening po. And si Sir Dennis, kasama na din po natin. And ang sabi po ni Ma'am Noy, sir, good evening daw po, President Roy from Simon. Yun. Simon and Garfunkel, all the way in France. Good evening, Amen. Simon. Magandang gabi. At sa lahat po ng kasama namin, lalo na sa West Bank family and sa Ascom Boys and Ascom Girls dyan. At higit sa lahat, yung team preparation natin, please Oo nga. huwag kayong Please show up. mawala. Amen. Please manood kayo at ito ay para sa inyo. Thank you po, Sir Tony. Pahabol Amen. lang, sir, si Ma'am Janelle Mendoza. Nanonood po. Ayan, shout out po sa iyo. Yon. Magandang gabi po, ma'am. At keep tuning in lang po sa programang The Preparation. Sir Don. Amen. Amen. Maraming salamat kay Ma'am Ara. Sir Roy, sir. Likewise, Brother Tony, shout out kay Flor Deliza Romo, kay Len Regalado, na bagit na kanina, kay Tony Claro, and of course, kay Janelle Mendoza and Diane Cass. Shout out to you. Keep passing the link. Amen. Maraming salamat. I think wala na po tayong nakaligtaan. And of course, gusto ko po ulit na palalahanan yung ating mga kagrupo na team preparation. No, napakaganda na bagamat hindi man namin kayo kasama dito sa ating pong studio, pero pwede pa rin kayong maging kabahagi ng ating pong programa. No, so sa papaanong pamamaraan? Sa pamamaraan po na nakikita po namin kayo dito sa comment section, kayo po ay nakakapagbigay din po ng mga inputs po ninyo regarding sa ating pong topic dahil napakaganda po ng ating pong topic. At we are praying yung 100% attendance Yun. no, ng team preparation na kasakasama natin every fellowship. No, yung nakikita ko palaging kumakain. Ayun. Ayun. Di ba? Yung madalas natin nakakasama, di ba? Mga team prep yun. Mga team prep. At least, kompleto sa kainan. Yes. Or dapat sa live show, kompleto Dapat sila. kasama Yes, sila. sir. Yun. Yes, amen. So, kaya sa lahat ng mga leaders, no, sa mga leaders po, patuloy lamang po natin encourage yung mga members po natin. Maaaring yung iba po sa kanila ay nakaligtaan nila. Yung iba sa kanila, kinaligtaan talaga. Yung iba sa kanila, hindi nagbibigay ng oras. We are praying na i-prioritize natin. Ito na yung oras para tayo ay makapag-tune in at muling pagpalain sa ating pong programang The Preparation. Alright, magsimula na po tayo. It's already 8:51. Alright, Huya sir, sa ating pong pinag-usapan sa mga past episodes po, no, ang ating pong pinag-usapan is all about investment. Uli, katulad nga po ng sinabi ko po last Friday, ito kasi palaging iniisip ka agad pag investment, pera ka agad. No, kasi Yun. actually, Huya, pag pera ka agad yung unang pumapasok sa kanila, napapansin natin, medyo allergic yung iba. Pera na naman yan, etc., etc. Kaya yung iba, ayaw nang manood. Kasi alam na daw nila yon. And at the same time, baka ma-encourage daw silang makapagbigay ng pera. Hindi, biro lang. Biro lang. Actually, Kuya, sir. Brother Tony, alam nila. Yes. Hindi sila takot doon. Malaman. Takot sila, baka magbigay sila. Yan nga. Ito po. sir. Well, ito po, no, ulitin ko lamang po ulit, no, para mas maganda po sa pag-uumpisa po ng ating pong programa, we will not talk about the money, pero masasama ito sa ating pong usapin, no?
Pero napakaganda po na dapat ano nga ba yung mga dapat nating i-prioritize when it comes to investment? Na siyang yung mga team preparation, mga young people po natin na kung saan, ano nga ba yung mga kinakailangan ninyong i-invest sa ngayon na kung saan mapapakinabangan ninyo pag dumating sa point na kayo ay may sarili na ring pamilya at sariling asawa. Kaya napakaganda ngayon pa lamang habang kayo ay bata pa, kayo ay malakas pa, no? Napakaganda ngayon pa lamang po ay meron na tayong ini-invest, no? At ang the best na investment ay walang iba kundi sa Panginoon, no? At we are blessed. Last week napakaganda ng pagkaka-emphasize natin, Huya, ang pinaka number 1 na dapat ibigay mo when it comes to investment ay dapat ay buhay ng isang individual o buhay ng isang young people. Yun. Buhay. Yes, sir. Yun. Bakit ba ito? Ano ba ang investment? Give me a very brief explanation. Ano ba yan? What is the investment? Yes, sir. Ang investment, ito yung mga bagay na kung saan iniimpok mo, iniipon mo, hindi mo man ito kailangan sa ngayon, pero in the near future, pag dumating sa tamang panahon, ito yung kukuhanin mo, ito yung gagamitin mo. Yun. Sa mga tuwid, yung kanyang halaga, bagamat ngayon pwede mong ma-enjoy, ipuput off mo for the future. Yes, sir. At yung sinabi mo, Brother Tony, na yung i-invest mo ang buhay mo sa Panginoon, hindi mo tiyak ang buhay mo. Tama, sir. Alam mo, Amen. ang labanan sa bangko ngayon, sinong bangko ang matatag? Kung ang pag-usapan ay investment, kasi sabi mo nga, pera di ba? Saan ka mag-iipon ng pera? Doon ka sa bangkong matatag. Yung hindi nagbabank run. Kung pwede yung mataas yung dividend, yung interest rate, ibabalik sa'yo. Kasi assured ka, in the future, may makukuha ka. Pero bagamat ganun ka seryoso ang tao maghanap ng pinakamagandang investment, may iba't ibang investment pagdating sa pera. Naghahanap ang tao, pwede ka mag-invest sa futures, sa stocks. Pwede kayo mag-invest sa kumpanya na nag-open up through an initial public offering. Mag-invest doon para pag yan ay pumatok sa ekonomiya, malaki ang balik sa'yo. But lahat yun, Brother Tony, walang katiyakan. That's right, that's right. Iisa lang ang may katiyakan sa kinabukasan. Yung gumawa ng bukas. Amen. Yung gumawa ng kahapon, yung gumagawa ng ngayon, at yung gagawa ng bukas. Amen, sir. Ano yun? Sino yun? Saan yun? Yung Diyos. Amen. Sa makatuwid, Brother Tony, kung nais ng isang kabataan, lalo sa kabataan ngayon, mga taga-subaybay natin, members ng Team Prep, kung nais mong masigurado Amen. ang kinabukasan ng buhay mo Yun. sa mundong ito na walang katiyakan ang kinabukasan, Yeah, amen. ibigay mo sa Diyos, Brother Tony. Amen. Napakaganda po noon. Tama po yun. Ibigay mo sa Panginoon. Kaya napakaganda po, no? At nabanggit din po natin last Friday, wag nating sasabihin na wala tayong maibibigay. Kasi mismong ang Diyos nga binigyan tayo ng buhay. No, kaya ngayon, ikaw ay nakakahinga pa, ikaw ay malakas pa, anuman ang mga resources na meron ka na ine-enjoy sa ngayon, tatandaan natin, at the first place, wala tayong pagmamay-ari. Lahat ng Temporal pagmamay-ari natin, lahat ng yan ay ipinagkaloob at pinagkatiwala natin sa Panginoon. At kung ano man ang i-invest natin, ibinabalik din natin kung sino ang nagbigay sa atin. Di ba po? No? Kaya napakaganda, no, na wag tayong maging madamot sa Panginoon. Dahil at the first place, lahat ng ito ay ibinigay naman sa atin ng Panginoon. Bakit hirap na hirap tayong magbigay? Kaya ang pinaka-the best po dyan, buhay muna ang ating pong ibigay sa ating pong Panginoon. Naalala ko rin, Sir Roy, last week, no, when it comes to investment, napakahalaga na magkaroon tayo or mag-umpisa tayo sa ating attitude. Attitude natin. Sa attitude muna, at the first place, sa attitude muna tayo magsisimula. At ang attitude pong yun, ay tayo po ay meron pong attitude na nagbibigay ng glory sa ating pong Panginoon. Yun. Yes, sir. Yan ang- mindset sa mga mindset. tuwid, yung pag-iisip. Yes, sir, that's right. Ba't ito, matanong kita. Pag ikaw ba ay hindi nagbigay ng pera sa bangko ng deposit, pwede ka ba mag-withdraw sa pera mo? Pag hindi ka nagbigay, Hindi. pwede kang mag-withdraw? Pag nagbigay ka, Pag nagbigay. nag-deposit ka, pwede ka mag-withdraw, di ba? Yes, pwede. Yun. Pag hindi ka na-deposit, pwede ka pa pumunta sa bangko para mag-withdraw.
Hindi. Wala. Sir. Anong tawag sa taong pupunta sa bangko na mag-withdraw ng pera na wala man siyang naipasok sa deposit? Anong tawag doon? Magnanakaw. Magnanakaw, sir. So, hindi po pwede, di ba? Yeah, that's right. Ang tao ngayon, hindi ka nag-invest sa Panginoon. Di mo binigay ang buhay mo. Di ba? Halimbawa, yung tao ay ganon. Bakit sa oras ng peligro, tatawag ka sa Panginoon? Panginoon, alagaan mo ako. Diyos ko, Lord. Yeah. Kung Yun. anong sinasabi. Good point. Eh kung sabihin ng Lord, alagaan mo buhay ko. Lord, take care of me. Lord, yung, may sakit ka. Panginoon, wag muna po. Eh kung sabihin ng Panginoon sa atin, teka, binigay mo ba yung buhay mo sa akin? Bakit ka humingi na papahabain ko? Yun. Anong tawag sa taong pupunta sa bangko na mag-withdraw, wala naman siyang binigay doon? Loko-loko. Di ba? Mangmang. Di ba? Hold up. Hold upper daw po. Hold upper. Yun. Ngayon, bakit kung wala ka ba in-invest na parte ng buhay mo sa Panginoon, bakit pag ikaw ay may naramdaman na delikado ang kalagayan mo, ang kalusugan mo, bakit ka biglang tatawag sa Panginoon? Yun. Kaya alam mo, importante talaga Brother Tony. Hindi naman ibig sabihin pag in-invest mo, binigay mo ang buhay mo sa Panginoon, Brother Tony. Mag-full time ka, kagaya ng Hindi, mga operator hindi. natin, Yes, sila yes. Brother Coaching. Hindi ibig sabihin na gano'n, di ba? Mag-full time ka. Pag sinabi mong isuko, ibigay mo ang buhay mo, invest your life in the Lord, you are acknowledging na Diyos ang may hawak ng buhay mo. Amen. That's right, sir. Amen. Una sa lahat, hindi mo kaya at kailangan mo ng tagahawak ng buhay mo. Kung hindi mo tiyak ang kinabukasan mo, ibigay mo sa Diyos. Amen. Kung hindi mo tiyak ang eternity mo, ibigay mo sa Diyos. Sa anong paraan? Tanggapin mo si Kristo bilang tagapagligtas. Amen. That's good, sir. Amen. So yung eternity mo, secured na. I-enjoy mo yung buhay mo into eternity. Amen. Kung naibigay mo yan, Brother Tony, dapat yung buhay mo mismo ay you have to live na alam mo ang may hawak ng buhay mo ay yung Diyos. So dapat alam natin, conscious tayo. Pakinggan mo ang sinasabi ng Biblia. Alamin mo patungkol sa Biblia. Bakit? Ang may hawak ng buhay mo ay yung Diyos. Huwag na tayo mamuhay na sinasabi mong ligtas ka nga, binigay mo ang buhay mo sa Diyos, but ang buhay natin hindi nakikita. Para mong sinabing may malaking naipon ka sa bangko, alam mong milyonaryo ka, but ang buhay mo, nagmamalimos ka. Yeah. Hindi synchronized, hindi ugma. Importante, kung alam natin mga young people, especially young man, young lady, members ng team prep, sapagkat ito talaga ay para sa inyo. Kung tiyak mo ang kaligtasan mo, it's about time that we live knowing that we have invested our life Amen. into the hands of God. Amen. Maliwanag po yun, no? Another thing, no? May iba pong mga mindset or kaisipan yung mga young people natin today. When it comes to investment, ayaw nilang mag-take ng risk. Ayaw nilang meron silang ibibigay na something, baka kasi malugi sila or baka malaki yung magiging kawalan po nila. Tama naman sila, Brother Tony. Yes, sir. Ituloy Diba? mo. Yes. Magandang ano yan? Yan, maraming ganyan na kaisipan. Pero alam nyo po, team preparation, alam nyo, when it comes to investment, pag ang buhay natin ay ininvest natin sa Panginoon at sa gawain ng Panginoon, alam nyo po, wala itong kalugian. Walang kalugihan. Yes. Walang kalugian. Hindi ka mababankrupt, hindi masisira yung buhay mo, kasi at the first place, ang Panginoon yung pinag-investan mo. Meron bang, alam mo, may kontrata yung bangko di ba? Yes, sir. Na pag nag-deposit ka, may pag-upslide ka, 14% per annum yan, malaki yan. Bira. O, yung iba, minsan 16%. May kontrata yan, kung baka nakalagay sa bylaws yan. Meron bang kasunduan sa Biblia? Alam mo, may isang verse, I just could not remember the verse, but ang sabi sa Bible, I come that they might have life and have it more abundantly. Wow. Amen. Ibig Wow. sabihin, dumating ang Panginoon para ang buhay natin ay hindi naman natin ma-enjoy. But we could enjoy life more abundantly. Yun pa lang ay promise na pag in-invest mo ang buhay mo sa Panginoon, sabi mo nga, Brother Tony, wala kang kalugihan. Amen. Eh yung kabataan, sabi mo nga, takot, di ba, sa risk. Eh, kung sa bangko, may risk talaga. Yes. Kung sa negosyo, may risk. Lahat naman. Kung sa pag-aasawa, pinakamalaking risk yun. Palagay ko rin, kuya. The most dangerous. Pinakamalaking risk yun. Pag hindi Marami ka nang kinakabahan. prepared, di ba? Pag-aasawa na naman to. Sa pag-aasawa, pinakamalaking risk yun. Kung hindi ka prepared. But sa Panginoon, walang risk. Kasi mismo siya ang nagsabi,
I come that they may have life and have it more abundantly, Brother Tony. Amen. Napakagandang verse, Sir Ma'am Roy, Rons. Sir Tony, dagdagan ko lang yan na yung sinabi mo nga kanina si Roy na pag sinabing hindi naman sinasabi mag full time. So ang ibig sabihin namin dito, lalo na sa inyo team prep, pag sinabi nating investment means priority natin ang Panginoon. Sa lahat ng gagawin natin, naka-priority siya, number 1 sa listahan. Hindi yung tera-tera na Amen. lang. Amen. Kung kailan may karamdaman na, saka lang maisip na mag-invest na siguro ako sa Panginoon, ibigay ko na siguro yung buhay ko. And aside doon sa priority, sa plano natin, kung priority natin ang Panginoon, number 1 din sa plano natin ang Panginoon. Na ibig Amen. sabihin din, kapag nagplano tayo, partner palagi ang Panginoon. Dahil ganyan ang investment. Tulad nga kanina pag-usapan, binanggit ni Sir Roy sa bangko, pag nag-invest tayo, it's either tao yung ating kapartner or yung bank mismo. Yung bangko So yung pinagkakatiwalaan mo. yes sir, dito, ang partner mo, ang Panginoon. Kaya Tama, nga, amen. tiyak talagang walang kalugihan. Paano ka malulugi kung Panginoon ang kapartner mo? Tama. Amen. At Oh. least Walang may kalugihan partner yun. na ako. Walang kalugihan. Yung bangko, sino bang nagpapatakbo ng bangko? Diyos ba? Tao. Tao. Oo. At sir, yung personal na, mag-partner tayo sa business, Sir Yun. Roy. Yun. Pwede kang lukuhin ng kapartner Pwede mo. kang malugi Oo, doon. pwede kang malugi. Same way, lalo na, team prep. Dahil para to sa pag-aasawa din, sir. Pag nag-invest kang partner mo, hindi ka bibigyan ng Panginoon ng asawa something magpapalugi sa'yo. Yun. Pambihira. Malinaw, malinaw. Bibigyan ka, Sir Roy, ng sabi mo kaninang abundant life. Ayun. Ibig sabihin, kung ngayong single ka, Yun. enjoy mo yung Pambihira, blessing oh. ng Panginoon. Mas ma-enjoy mo pa yung blessing Yun. kapag may asawa ka na. Dahil Yun. doble yung lalaking pinagpala at babaeng pinagpala magkasama, sir. Sabi Anong na iba klaseng mga investment fathers yon? na live na monitor sa atin, sana all. Kaya Amen. saan pa kayo mag-invest? Yun. Klaro yun. Napakaganda klaro. yung point na sinabi ni Ma'am Ron. Sana Oo. nakuha natin yun. Ma'am Sai, baka may gusto kong banggitin regarding dyan. Kasi when it comes to abundance, si Ma'am Sai ang unang pumasok sa akin. Talagang Yun. pinagpapala eh. Baka merong nais na ibanggitin si Ma'am Sai regarding dyan. Una nagkapasalamat ako kay Ma'am Rona, sinabi niya yon. At least, meron akong pagkakataon na magkaroon ng partner. At yun, Amen. na hindi ako iiwanan. At yun ang Amen. Panginoon. Yan. At syempre, yung ating magkakaroon tayo ng blessing pag tayo ay nagiging obedient. At kung ano yung ginagawa, ang gusto ng Panginoon na gawin natin sa ating buhay, yun, magiging, sabi nga ni Ma'am Rona, magiging abundant pa yung ating buhay. At nagkapasalamat ako sa Panginoon dahil pinag-uusapan natin yung investment at talagang, nasabi ko nga nung nakaraan, yung pag-i-invest ng mga tao na nauna sa amin sa simbahan, ito na yung bunga. Isa sa mga bunga, kasama na kami dito, nila Ma'am Ara, nila Ma'am Ronnie, Sir Tony. Dito, kasama namin mismo yung aming teacher na si Sir Roy. Amen. Yun, so yun ang lagi kong nagpapasalamat sa Panginoon, kaya marami pang blessing, marami pa akong magiging Yes, marami abundant. pa. Amen. Amen. Kulang nga talaga yung partner. Yun. Bahala na ang Pine-prepare Panginoon. lang ng Panginoon. Yes. Amen. ayan. Meron ditong comments, sabi ni Ma'am Noyce. Sir George, hindi ka malulugi. Happy birthday! Happy birthday, Happy birthday, Sir George. Ang hira naman, no? Well, napakaganda po, no? Well, when it comes to our life, sana na-realize na po natin, team preparation, ang unang-una dapat nating ibigay sa Panginoon ay ang ating buhay. Kaya dapat wag nating iisipin na wala tayong mai-invest, wala akong maibibigay, dahil hanggat ikaw ay nabubuhay, meron kang maiibigay sa ating Panginoon. Alright, so papaano naman? Buhay na nga, sa papaanong paraan tayo makakapagbigay at ano yung mga pwede nating maibigay patungkol sa ating bubuhay. Napakaganda na i-breakdown po natin yan ngayon pong gabi. Alright, so but before that, basahin ko po muna ito. Sabi po ng Bible sa Romans chapter 12, verse number 1. Sabi ng Bible, I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that ye present your bodies a living sacrifice, holy,
acceptable unto God, which is your reasonable service. Napakaganda po ditong encouragement at napakagandang verse pong ito na sabi po ng Bible na ang ating ipepresent ay yung ating pong buhay, no? As our bodies as a living sacrifice. Balikan po natin ulit kanina, no, when it comes to investment, napakahalaga na dapat magkaroon tayo ng right attitude. At ang attitude pong yun ay magbibigay tayo ng glory sa ating pong Panginoon. Kaya napakaganda po yung verse pong ito no? Kung ano man ang ating pong ipepresent, yung buhay po natin as a living sacrifice. Dahil ito po ang magbibigay sa atin, na makakapagbigay tayo ng glory sa ating pong Panginoon. Alright, sa buhay, ano pong pwede ninyong maibigay? Number 1, invest your time to God. Oras. Amen. Yes, sir. Oras. Ibigay Yes, sir. mo time. Sige, bakit naman time, Brother Tony? Alright, so regarding po dyan, bakit kaya time? Ito, basahin. Please let me read this kasi may nakita po ko, napakaganda po itong encouragement for all of us. When you give someone your time, you are giving them a portion of your life. Life that you'll never get back. Your time is your life. That is why the greatest gift that you can give someone is your time. Wow. Napakaganda. Ang Napakaganda. tanong, Brother Tony, yung mga kabataan lalo ngayon, Yan. ang hilig mo magbigay ng, young man, Yan. ang hilig mo magbigay ng time mo sa crush mo. Ay, ano ba naman yan? Crush Kahit hindi kagad. ka pinapansin, binibigay mo. Kahit Gra- ayaw tanggapin yung time mo, Grabe naman binibigay yan. mo. Diba? Ang tanong, Brother Tony, have we ever spent time with God? Yun, ang ganda nun. Yes, sir. Yung fellowship natin, team prep na co-host dito, we spend time, na-fellowship tayo. So we give ourselves time. Ang tanong, have you fellowship with God? Have you given time to God? Through prayer? O nagmamadali tayo Yun. sa activities natin everyday? Iilan ba sa atin, mga taga-subaybay, mga young men, young ladies, pag nagising tayo sa umaga, do we even take time to thank God sa morning Yun. prayer? Or Maganda yan. cellphone Cellphone agad muna. ang Yeah. tiningnan. Or cellphone, yan ang sisilipin. Baka may na-miss Oo. akong message kagabi. Alarm clock daw kasi muna, ma'am. Patay niya. Yun. Or, titinan mo sa cellphone mo, sinong bumati sa'yo? Yun. Do we ever spend time in prayer with God? Do we ever thank God bago tayo matulog? Na salamat, Panginoon, sa araw na ito. Sa mga nagawa ko, sa hindi ko nagawa. O nagmamadali tayong matulog kasi pagod tayo. Yun. Pagod sa kaka-social media, kaya masakit ang Yun. mata. O yung simpleng bagay, kakain ka na lang. Do we ever take time to thank God for the food? Do we ever take time to thank God for the simple blessings in life? We never invest our time with God, and yet pag ikaw ay nangangailangan ng tulong ng Panginoon, tumatawag ka. Amen. Anong tawag doon, Rona? Pupunta ka sa bangko, mag-withdraw ka, wala ka na i-deposit? Loko-loko. Bang-bang, loko-loko. Loko-loko. Hindi ka nag-invest ng oras mo sa Panginoon. And yet, time na kailangan mo ang Diyos, tatawag ka sa Kanya. Sir, sa Bisaya, buang. Buang mga bayo. Oo. Kaya sabi tuloy, sir, ni Sir Ivan, yung iba, sir, two-timer. Kaya yun, magulo ang isip. Grabe naman yan. Yun, Two-timer. Totoo, Yun. Opo, totoo yun sinasabi natin kanina na, di ba po, kung sino o ano yung pina-priority natin, yun yung mahalaga sa atin, di ba, sir? Parang yung Ayun. time, oo. Kung ano yung, parang, na-example ni Sir Roy kanina sa mga kabataan, kung binibigyan mo ng time, mas binibigyan mo ng time yung ka-chat mo, yung ibig sabihin yun yung priority mo. Kaya nga kung bibigyan natin ng time, ang Panginoon, doon makikita na mas priority natin ang Panginoon. Makikita pa Amen. lang yung pagising sa umaga, kung Amen. ano yung natin. Very po ito, parang common na naririnig natin. Yung everyday, nagbabasa ka ba ng Bible, nagpe-pray ka, pero ang tanong, yun po, review ito mga team preparation. Since akala natin, hindi na natin kailangan to. Kasi, team prep na kami, sir, lumagpas Oo. na kami dyan, hindi na namin kailangan mag-pray ng umaga, ng ganito. Pero, napakaganda po na dito makikita natin kung talagang tayo ay nag-i-invest. Yung priority ba natin ay sa Panginoon o sa Kanya. Ayun. Yun. Alam mo, importante yan kasi ang tao ngayon, Brother Tony, we don't have a thankful heart. We don't have a thankful spirit. Lalo pag may pera ka. Totoo yan. Punta ka sa Jollibee, punta ka sa Starbucks o ano. May pera ka kasi. Kaya pagdating ng pagkain na in-order mo,
hindi ka nagpapasalamat sa Panginoon. Subukan mo, bakit ang tao, pag wala kang pera, grabe ka manalangin. Tama, Totoo yan. sir. Totoo yan. Pero pag meron ka, ayaw mo manalangin. Have you ever invested your time with God? Na kahit na meron ka ba, magpasalamat ka, Panginoon, Tama. salamat. At binigyan mo ng kakayanan, makapunta ng Starbucks, at mag-relax. Tama. Pero pag wala kang pera, grabe ka tumawag sa Panginoon. Ngayon, pag meron ka, you are not thankful. Do you ever spend your time or invest your time with God, Brother Tony? Tama, napakagandang tanong yan, Huya. Ma'am Rons. Sir Tony, Sir Roy, naalala ko lang ang bagay na yan. Dahil nga investment to, nakita ko ngayon yung bunga ng investment ko kay Jeric, yung kapatid ni Jerin. Nung naligtas ako, sir, nasa ano pa siya, elementary days niya. Pamangkin ko yon. So sa bahay, mag-pray kami, kumain. Alam mo na, sir, pag probinsya, may breakfast, may snacks, may Merienda. lunch, snacks, o anim. Ang bihira. Every time kakain kami, magpipray. So ngayon, ang tanong niya, Auntie, every time na lang, nag-pray na tayo kanina, bakit pray ulit tayo ngayon? So ang sabi ko sa kanya, kasi kumain na naman tayo, ibang blessing to. So every time may blessing, wag nating kalimutang magpasalamat. So same way sa gabi. So ngayon nakikita ko, ngayong nagtrabaho na siya. Alam mo sir, wala siyang ibang bukang bibig pag Auntie, may biyahe kami ngayon sa please pray sa safety. Auntie, may blessing ako ng thank you sa prayer. Meron akong please pray. And thank you God. At yung nag-testimony nga siya doon sa anniversary sa church, paano siya nagpasalamat sa church. Kaya doon ko nakita na yung maliit na, kung titingnan natin team prep, ang liit lang naman yun eh. Pagkain, mag-pray. Totoo yan. Pagising, mag-pray. Parang hindi siya valuable sa paningin natin. Pero hindi natin alam yung nakasunod sa atin ng mga Amen, bata sa Amen. atin. Good, Alam mo, good, good. Totoo yan eh. Kasi, magtataka ka, Brother Tony. Halimbawa, Brother Tony, nung binigyan ako ng regalo, nung birthday ko, di ba? Grabing pasalamat ko sa inyo. Pag may nagpasalamat si Brother Tony sa binigay mo sa kanya, di ba nakakatuwa yun? Oo naman. Yes, sir. Kahit May sino naman. encourage ka ulit Yeah. magbigay? Oo. Yes, Oh, sir. di ba? Siya nga pala, salamat pala sa... Amen. binigay ko ng birthday ko. Ayun. Thank you, sir. Sir Roy, thank you, ha. Di ba? May encourage ka na bigyan yung tao uli. Bakit? Nagpapasalamat siya eh. Amen. Thank you, Magaan sir. sa loob eh. Hindi kayong Panginoon. Tuwing tao ay nagpapasalamat and we acknowledge that yung lahat ng blessing na dumarating sa atin ay galing sa Panginoon. Hindi kaya yan naman ay susi ng panibagong blessing. Tama, Amen, sir. amen. That's why, di ba sabi nga ni Owen, yung kanta na blessing after, After blessing, keeps on following me. Kasi marunong ka magpasalamat Amen. sa Panginoon. Wag naman, sabi ko nga, human nature, saka ka tatawag sa Panginoon pag wala ka. Pag meron ka, you never bother to give thanks to God. Balik na rin natin. Kung ikaw ay marunong magpasalamat sa Panginoon, you will not have to pray for God's blessings. Hindi ka nahihingi kasi darating yan eh. Yes, sir. And then, ang dapat mo gawin, magpasalamat ka parati. May dumating, thank you Lord, at dumating ito. And God will bless you even more, Brother Tony. Amen. Napakaganda po noon, no? Kaya sa mga simpleng bagay pong yan, actually, Huya, natatakil na to natin before regarding sa prayer, etc., etc. Pero napakaganda na balikan natin eh. Ito pala yung way din natin para nakakapag-invest din pala tayo ng oras para sa Panginoon. Yes. No ba? When we pray, ay nakakapag-invest tayo sa ating pong Panginoon. At sana hindi rin ho natin na ma-miss, when we pray, it is also our time na meron tayong fellowship sa ating Panginoon. Amen. Nakakausap natin yung Panginoon. Alam nyo, when it comes to relationship, madalas na sinasabi po natin is communication is the key. No? Yan. Napakahalaga na madalas kayong nag-uusap kasi pag madalas kayong nag-uusap at kayo palagi kayong konektado, madedevelop yung relationship ninyo sa bawat isa sa inyo. 'Di ba? For example, 'di ba? Maraming mga young people ngayon, 'di ba? Gustong-gustong may nakakausap, Binibigyan ng time, sir. binibigyan ng time para magka-develop yan, etc. Pag legal na kayong manligaw, okay lang yun. Pero pag hindi mo pa kayang bumuhay, wag na muna, di ba? Wag ka muna mag-invest ng oras sa ibang tao. Kaya nga ako, Sir Tony, Yes, ma'am. ang good morning ko lagi, team patient, tsaka team prep lang eh. Yun, Diba, sir? mahira, ayos. Nag-i-invest na ako, Tama sir. yun, amen. Ayoko mong i-good morning si Pastor eh. Baka anong maisip ni Pastor. Kinakailangan din natin na ma-develop yung relationship natin. Well, of course,
sa kahit kanino. Pero unahin natin yung ating pong Panginoon. Tama yun eh. When you start your day, ang pinaka the best na gawin natin is mag-pray tayo sa Panginoon. No? Alam nyo, dahil pag tayo ay nag-pray, at the very first minute of the day na tayo po ay nag-pray, sigurado for the rest of the day na activities po natin, Amen. sigurado pagpapalain tayo. Gagabayan tayo ng Panginoon natin sa lahat ng gagawin natin. Hindi magiging mainit yung ulo mo. Amen. Meron kang magandang Amen. spirit for the rest of the day pag inuna mo yung Panginoon. Nakita nyo yung investment pong yun, sabihin natin ilang minuto ka lang nagbibigay ng panahon pag ikaw ay nagpe-pray. Team prep. Yan. Sabihin natin, ilang minuto lang yan. Pero pag ikaw ay nanonood ng video sa YouTube, Ayun. sa Facebook, Ayun. sa Netflix, Ilang oras? Ilang oras yan. 4 hours. Di ba? Minimum 4 hours. Di ba? Naka-series pa yan, no? Minimum 4 episodes sa isang upuan lang, no? Pero sana makita natin, mag-invest tayo ng oras natin sa Panginoon. Amen. Ma'am Ara. Ayun, basahin ko lang, sir, yung comment na ni Ma'am Janelle. Sabi niya, Amen, sir, not much time kay crush. Instead, we trust God, then give much time with Him. Oy, yun. Totoo nga yun. Ang tanong nga kanina, Not di much ba? time kay crush. Yun, pero sa Panginoon. Candy Crush. Ang tanong nga, oo nga, di ba nabanggit ni Ma'am Sai kanina, nag-good morning siya sa ano eh. Ang problema sa atin, Team Prep, nakakapag-good morning na tayo sa GC, pero sa Panginoon, di pa tayo nakapag-good Tama morning. yun, oo. Ayan, minsan, ang aga nating magising, 4 a.m. Nag-good morning ka na para lang makita na, uy, ang aga naman niya aga. magising. Pero tulog uli yun. Oo, tulog ulit. Yung pala na good morning lang para masabing maaga kang magising. Pero sa Panginoon, hindi pa nakapag-good morning. Ayan, kaya Sir Toy, sabi nga ni, ayan, sige, babasahin ko yung sabi ni Sir Ivan. Sa susunod po, Ma'am Sai, nasa tamang tao na po ang i-greet nyo everyday. And Amen. Sir, sabi din ni Sir Hinaro Kasugbo, ang Diyos ang magbibigay ng magandang partner sa buhay. Amen. Yun. Amen. Di ba, oras? Sir, Yes. maganda to, Ma'am, sir. sige. Merong comment si Sir Hiner. Ang sabi niya, kaya ako, I'm investing my time to my ministry and to God kaysa sa ibang bagay. Wow, Ma'am Sinner ba to? Kaso may hehe sa dulo. Nagjo-joke lang pala sa Hiner. dulo. Kay Hiner, sir. Yun. May hehe ba sa dulo? Nagjo-joke lang yata. Hindi, pero seryoso yan. Napakaganda niyan, no? Kaya napakaganda pong reminder sa bawat isa po sa atin na mag-invest tayo ng oras natin sa ating pong Panginoon, no? Dahil yan po ang magbibigay po sa atin ng magandang return of investment na tinatawag po natin. Pag meron tayong ganyan, Team Prep, habang ikaw ay wala pang sariling pamilya o sariling asawa, napakaganda na mamomold mo yung ganyang klaseng attitude ay napaka the best yan na bago ka magsimula ng another relationship, na ingatan mo yung relationship mo ng ikaw at ng Panginoon. The best na relationship yan, di ba? Yes, sir. Alam mo, maliban sa pag-invest natin sa oras natin with the Lord, let us invest our time in doing the right things. Amen. Sabi sa Bible, redeeming the time, for the days are evil. Amen. Anong ibig sabihin nun? Yung kabataan ngayon, ang dami natin nagagawa na walang kabuluhan. Ito ay, not only are we not investing, we are wasting. Hindi ka na nga nag-i-invest, nagsasayang ka pa. Yeah. Diba? Amen. Ibig sabihin, doble ang kalugihan mo. Kasi kung in-invest mo yung oras mo sa paggawa ng totoo, tama at mabuti, may aanihin ka bukas. Amen. Hindi ka nag-invest sa totoo, tama at mabuti, bagkus dumagdag ka pa, winaldas mo. Lulubog ka sa utang sa oras. Anong ibig sabihin nun? Ang dapat mo sana magawa ngayon na maganda, sana kung sa kabataan doon na sa bahay ka, kung hindi ka nag-TikTok sana, hindi sana nakatulong ka sa paglilinis ng bahay. Yun. Very simple illustration. And yet, ilan sa kabataan ngayon na ubos yung oras. Hindi mo na nga in-invest sa tama, sa maayos, sinaya mo pa sa walang kabuluhan. Yeah. It is Sad. important na pag hindi mo ginamit sa tamang oras mo, masasayang mo sa maling gawain yan. And okay lang kung pagod, kung effort ang in-invest mo. Pag napagod ka, magpahinga ka, lalakas ka uli. Kung yung pera, nag-invest ka sa mali, nalugi ka, pwede kang Maghanap kumain at ulit. kumita ka uli.
Yung oras, the moment nawaldas mo, hindi na babalik yan. Totoo yan. Forever lugi ka na. Yeah, that's Right, right. magtataka tayo. Bakit ang taon to para pinagpapala parati? Bakit ang estudyante ito maganda ang grades niya? Kung sa ministry, bakit itong worker na to marami siyang bisita pag Sunday? Kung trabahante, bakit ito maganda ang feedback ng management sa kanya? It is because these people have invested their time doing the right thing. Amen. Hindi sinayang. You want to be successful in life, young man, young lady, ngayon pa lang umpisahan mo sa paggawa ng tama. Amen. Hindi yung pagbulakbol ng oras mo na walang kabuluhan. Amen. Napakaganda noon, no? Mag-invest ka ng oras mo nasa maayos na kapamaraanan. Yun na yun. No? Kaya napakaganda po noon, no? Maganda na magkaroon tayo ngayong gabi ng self-reflection, no? Kumusta kaya yung mga activities na ginagawa natin for the rest of the day? Ilang percent kaya dyan yung nai-spend natin para sa Panginoon? Di ba? Kasi alam nyo, hindi naman natin sa kinokontra yung mga working natin at team prep. Some of them, they are very busy. Naintindihan natin yun. Kung sino man po dito yung pinaka-busy, siguro, kung tatanungin ko dito sa bawat isa sa atin dito, si Sir Roy yung pinaka-busy sa atin. Yes. No? Napakadaming mga activities. Pero nag-i-invest yan ng Amen. kanyang time. Di ba, nakita niyo po yan, meron pa ring time. Meron parang ini-invest na time para po sa gawain, para po sa Panginoon. Kung nagagawa po yan ng isang taong napaka-busy, pambihira, tanungin mo yung sarili mo, mas busy ka pa ba kaya sa ibang, kay Sir Roy, kaysa sa'yo? Di ba? Alam mo ba ito? Sir Roy. Totoo yan, kasi sinabi ng ating pastor noon pa man, punuin natin ang schedule natin sa paggawa ng tama na makabuluhang bagay. Ang sinasabi ko sa mga nakakasama ko sa opisina, huwag kayong magreklamo na ima-manage mo ang time mo. Why? Because time is a constant. Yung oras mo, Sister Sai, Ara, and Rona, and Brother Tony, parehas din sa oras ko yan. 24 sa isang araw. Yeah, pare-pareho tayo. Pare-parehas tayo. Yeah. Ano bang pag-manage mo sa oras mo, pare-parehas yan. Hindi mo makontrol yan. Constant yan eh. Ang pwede mo ma-manage, yung activity mo. You want to accomplish many things in life, bawasan mo ang walang kabuluhang activity mo. Amen. Yun ang pag-manage. It is wrong to say time management. It should be activity management. Yung pagpunta mo sa mall na walang kabuluhan, tanggalin mo yan. Yeah. Pag pumunta ka sa mall at may bibilhin ka, tumbukin mo ang bibilhin mo. Hindi yun napadaan ka, naligaw naman sa ganitong usapan ba ni Tony? May naalala ka na naman, sa Uya. bibilhin mo, napadaan ka yung, lalo mga misis dyan, napadaan ka sa sale. Sayang to kasi hanggang ngayon lang to eh. Kung unin ko na to, tuloy ang pupuntahan mo, hindi mo napuntahan na bibilhin na grocery. Kasi may nakita kang sale na nakalagay, last day sale. Pero bukas, andun ulit yun, last day sale ulit bukas yun. Yeah. Tumbukin mo na. Yung hindi productive na activity mo sa isang araw, tanggalin mo yan. Yes, sir. Kung ikaw ay mahilig mag-TikTok o yung mga short reels sa YouTube, tanggalin mo yan. Yes. Yung ilang minutong Yeah. watch mo yan, isuma mo sa isang araw yan, oras din yan. And then you will say that you will manage your time. No. Manage your activity. How? Tanggalin mo ang walang kabuluhan. And you will be more productive, Brother Tony. Amen. Ang ganda nun. It is a very good point, no? Nakita ko lang kanina, sir, sa comment po dito, no? Kanina, sabi ni Ma'am Venus, totoo yun yung kasabihan, time is gold. Actually, mas ano pa nga hindi naman ibig sabihin yung oras mo is equal to gold eh. Hindi. Ang ibig sabihin niyan, precious. Precious po yung time po natin. May mga, tawag po dito, opportunities na dumadaan ng gantong oras, once na nalampasan mo yun, hindi mo na mababalikan yun. Sinabi ni kanina ni Huya. Kaya dapat maging maging maingat tayo when we spend our time every day. At ito pa isa, actually pinagpala at nabless ako dito sa sinabi ni Wang eh. Yan. Minsan ko lang Oo, makita na bumibitaw to si Wang eh. Oo. Pero Basta please yun. allow me to read it. No, Yes. sinabi It's ni a Wang. privilege. Amen. Sabi ni Brother Joshua Santiago, Amen, tama yon, Sir Roy. Sabi niya, dobleng kalugihan. Hindi ka na nag-invest, nagsasayang ka pa.
parang taong hindi na nga nakatulong, pero wisyo pa. Yun. Amen. Totoo yan. Totoo yan. Kung pa, Tama yun. 95 ka sana sa akin, Juan. Kung hindi Kaso ka ba graduate, kaso graduate ka na eh. Amen, amen. Tama yun. Kaya dapat maging mindful po tayo dyan sa ating pong oras. Kaya katulad nga po ng sinabi ko po kanina, i-check natin yung activity natin for the whole day. I-share ko lang din ho yan, no? Sa Facebook application natin, meron po dyan ang feature na makikita mo kung ilang oras ka nag-i-spend sa social media. Check. Meron kang Meron ratio yan, yan. meron. Meron yan. No, so, dati, ginawa naming biro yan ng mga katrabaho ko. Ay, grabe ka, halos hindi ka na nagtatrabaho. Kasi mas madalas kang nakascroll. Makikita mo yan eh. Kumbaga parang makikita mo kung gaano ka katagal na nag-spend ng oras on the social media. Sa Facebook meron yan, sa Instagram meron din yan. No? Magandang i-check nyo yan. Kasi for example, sabihin natin 4 hours yung nagastos mo for the whole day sa social media, i-plus mo yan for the whole week, ilang oras yan? Ilang oras yan na nasayang mo na dapat ginamit mo yung oras na yun para sa Panginoon? Diba? Kaya, totoo yan eh. May mga bagay tayong hindi na natin mababalikan. May mga programa tayong pagpapalain ka sana ng Panginoon. Hindi mo nakuha yung pagpapala kasi iba yung ginawa mo. Hindi mo na-spend ng maayos yung oras nung ina ito. May programa ngayon, the preparation. Pero anong ginagawa mo ngayon? Nag-i-scroll. Meron ngayong FIBA Championship. Mabira, parang hindi na nanood. Bukas pa naman yun eh. Bukas pa. Bukas. Yun, Brazil ang kalaban. Tama. Brazil. Mabira. Bukas yan. Mabuti na lang. Hindi na timing ngayon, pero pag sigurado yan. Sigurado yan. Di ba? Pero alam nyo, dapat maging maingat po tayo dyan. Kasi yung blessing ng Panginoon, pag na-miss mo, malaking kalugihan na yan. Di ba? Na kung kailan dapat makukuha mo yon pero pinalampas mo. Same thing, every church services na meron tayo. Wag na wag tayong magrarason, Sir, busy ako. Hindi ako makakapag-attend ng midweek service. Sir, napaka-busy kong tao. Maraming nagtitiwala sa aking mga tao. Pinagkakatiwalaan ako ni boss. Hindi ako makakapagsimba ng linggo. Diba? Alam nyo, kapatid, dapat hindi naman masama na ipinapakita natin yung pinaka-the best natin sa ating trabaho, sa ating pong working place. Tama naman yun eh. Pero pag oras ng para sa Panginoon, dapat wala ng kapalit yung Panginoon. Pag oras ng para sa Panginoon, dapat hindi na yan, wala nang ibang makakaagaw niyaan. Kaya sa lahat ng mga team preparation na nag-i-struggle pa rin, araw ng linggo, hindi man lang makapunta sa church. Sir, magla-livestream na lang ako kasi napagod ako ng buong araw ng Sabado. Diba? Sir, hindi muna ako mag-join sa Sabado sa ating soul winning kasi marami pong tatapusin, etc., etc. Alam nyo, mga kapatid, hindi ko naman sinasabing kalimutan, i-prioritize natin yung Panginoon. Kasi once na i-prioritize natin yung Panginoon, ipaprioritize ganin ng Panginoon, di ba? Kaya sigurado pagpapalain tayo. Di ba? Well, sir, bago na isa banggitin. Yun, alam mo, bagamat maganda ang pinag-uusapan natin, talagang yung oras ba nito, hindi mo man hinahabol, talagang mabilis eh. Pambira na interview na kagad. Lalo kung makakati na kapag umpisa. Yes. The technical glitch. Yeah. Pero ganun pa man, yung ating magpapatuloy tayo next week. Next week ba nito? Yes, sir. Marami pa to. Marami pa. Marami pa ito. What is important is, number one, ang pinaka-importante na investment is investing our life and giving it to God. Sapagkat, number one, walang kalugihan. Pangalawa, sigurado tayo, bukas may aanihin tayo. Amen. And then, Amen. pinag-usapan din natin ngayong gabi, maliban sa invest yung buhay sa Panginoon, we invest our time with God. And not only investing our time with God, but investing our time doing the right things. And maliban sa paggawa ng tama, totoo at mabuti, huwag gumawa ng bulakbol or nakakasaya ng oras. Amen. Good point. Totoo po yan. Kaya sana, ngayon pong gabi, pinagpala tayo at na-remind po muli na i-spend natin yung oras natin. Mag-invest tayo ng oras natin sa ating pong Panginoon. Bago tayo mag-proceed sa ating pong shout-out portion, basahin ko po muna ito.
Sabi ni Ma'am Noyce, wow, amen. Ginugil mo ba ito, Brother Wang? Wala yata tiwala sa'yo si Ma'am Noyce, no? Sabi rin ni Sir Marvin, wow, Brother Wang, nakaka-proud ka. Oh, meron pa yan, sir. Meron pa ba? May kadugtong pa si Joshua, sir. Ano sabi? Niya, tama po yun, Sir Tony. Connected po yan sa sinabi mo, sir, sa preaching nung Wednesday. Maraming team prep ngayon na half-hearted na sa Panginoon. Wow, Grabe amen. talagang revive ni Joshua Amen. ngayon. Revive na Ibang-iba. class peacemakers yan. Ibang-iba na talaga ito si Wang. Kaya kay Brother Wang, saludo sa iyo. Alright, sa pagkakataong pong ito, shout out po muna tayo. Sir Roy, sir. Okay, shout out sa mga sumusunod. Madam Christy Deza, shout out to you, Madam. Brother J.R. Louis Ruiz, Flor Romo, Fred Alexa Duliao, Rosin Yonal, Jimmy Spain, Ernie Lee, Manzel Ann, Mabel Del Rosario. Mabel, shout out to you, Mabel and Dwight. Princess Sedad, Jong Bautista. Shout out to you, Jong and Baliktad. Princess. Sergio Serge, shout out to you. My former Simaa. Floor Mabinili, April. Ito, mahaba-haba ito. Antonio Bacolod. Dian Gray Wensky. Antonio Bacolod. Jennifer Domingo Afanga. Jen, shout out to you. Trinidad Batika. Ma'am Noyce Navarro. Ma'am Genevieve Gaa. Pastor Ian Juarez. Ma'am Flor Solomon. Ma'am Maricris Marciano. Pastor Eugene Quintana. All the way in Sapang Dalaga. Pastor Rico Hello Formales po. and Ma'am Yang Laurena. Amen, amen. Marami pong salamat sa patuloy pong pagsubaybay. Hindi natin may papakita yung ibang mga pictures na nakapag-send po ngayon dahil iba po yung operator natin ngayon. Walang access ngayon sa ano eh. Pero mamaya shoutout natin isa-isa po sila sa mga bawat grupo. Shoutout po muna sila, Ma'am Sai, mga bawat grupo. At i-recognize natin from our group ng Team Preparation. Ayan, maraming salamat po sa lahat po nag-send ng kanilang mga gwapo at mga gandang photo sa ating group chat, ang Team Steadfast. Ayan, syempre sa pangungulo ni Sir Dave. Ayan, hi Sir Dave, hope ikaw ay okay. At syempre ang aming grupo, Team Patient, ang aming leader si Sir Geniel. At marami po ang nakapag-send ng picture. Marami po salamat. At syempre, ang mga Team Fearless nakapag-send din ng picture sa ating group chat. Syempre, si Sir Emil na kararating dito sa live studio, ang kanilang leader. At syempre, Yes. last but not the least, ang Team Purposeful ay nakapag-send din ng kanilang picture. At ang kanilang leader ay si Sir Ponching Now. Mukhang Nandiyan pa wala. wala sa Wala. picture. Ayan. Thank you, Team Preparation. Amen. Maraming salamat sa patuloy pong pagsubaybay, Team Preparation. Manatili lamang na tayo sa pakikinig at panonood ng ating pong programa. Sigurado pagpapalain tayo at naka-inline palagi yung preparation ninyo bago kayo pumasok sa buhay pag-aasawa o buhay pagpapamilya. Bago tayo magpaalam, shoutout mo muna tayo. Baka may manais pa kayong batiin. Ma'am Ara, baka may manais ka mabatiin bago tayo magpaalam. Sir Emilio, okay na, nabati na po yan. Yes, ang leader namin. Ayun, muli maraming salamat po sa lahat ng nakasubaybay sa ating programa. Kung hindi po ako nagkakamali, sir, meron tayong 70 na viewers kanina po sa ating programang The Preparation. At syempre, thank you so much po sa topic na napakaganda. At yun nga speaking of investment, ito pong programa natin, manood lang po tayo ng manood. At ito po ay nag-i-invest na po tayo Yes. ng ating kaalaman patungkol sa buhay, pagpapamilya. Napakalaking bagay po ng programang ito na tayo po mismo, personally, mga Team Preparation, ay natututo at meron pong programang para sa atin. At syempre, na-i-detalye nga kanina ni Sir Roy, ni Sir Tony, about sa time, at syempre, na ipaliwanag din ni Sir Roy na kailangan po nating i-manage yung ating activities. Kasi kung susumahin nga natin, sasabihin natin na, ay, napaka-busy ko. Pero pag inisa-isa mong isulat yung activity mo, wala ka pa palang nagagawa. Especially, wala ka pang Busy for nagagawa nothing. para sa Panginoon. Maaring busy tayo sa ibang bagay, mga nagagawa natin yung mga bagay na dapat natin gawin, pero hindi natin napapriority o nabibigyan ng time ang ating Panginoon. Kaya, maraming salamat na sa pamamagitan ng programang ito, muli na i-remind tayo
na kailangan pong kung meron man tayong dapat unahin, walang iba kundi ang ating Panginoon. So to God be the glory. Sa mga susunod po, magkita-kita po muli tayo sa ating programang The Preparation. Amen. Maraming salamat, Ma'am Ara, Ma'am Rona. Yun, muli magandang gabi sa ating lahat at salamat sa ating mga live viewers at sa mga nanonood sa atin ngayon na hindi man namin kayo maisa-isa pero sobra kaming nagpasalamat sa presence nyo, lalo na sa The Team Preparation. And bago kami magtapos, gusto ko lang i-share ang verse na to, sir. Dagdag doon sa sinabi mo about time, sir. Hebrews chapter 3, verse 15. While it is said, today, if you will hear His voice, harden not your hearts as in the day of provocation. Dahil sa narinig nyo na ngayon na mismo, yung programa natin, ito ay programa na galing sa Diyos. Kaya lahat ng mapakinggan nyo dito, sana wag nyong patigasin ang inyong puso. Amen. Dahil yung nakikinig sa tinig ng Diyos, yung pintig ng puso mo ay sa Diyos na din. So, just imagine, ikaw na naghahanda sa pag-aasawa ngayon, yung puso mo pumipintig para sa Diyos, sigurado yan, bigyan ka ng Diyos ng kasing pintig ng puso niya para mas ma-enjoy mo ang abundant life na sinasabi ni Sir Roy. Napakaganda Amen. Amen. sinabi niyang yung pintig ng puso. Kasi iba, ang kinakanta nila, ang puso ko yung nagdurugo. Yun. Amen, amen. Pakinggan naman po natin yung pumipintig na puso, si Ma'am Sai. Ayan, nagpapasalamat ako sa Panginoon sa ating topic at ito ay talagang dagdag kaalaman, dagdag refresh po sa atin kahit po sa aming host. At nagpapasalamat ako dahil ito ay talagang matindi na reminder na kahit busy tayo sa trabaho natin, wag natin kakalimutan na talagang priority as a Christian, as a believer, as talagang naniniwala sa Panginoon na i-priority natin ang Panginoon. Kaya muli, magsama-sama tayo, team preparation, na mag-invest ng time sa pag-attend ng church services at sa mga program na tayo mismo ay mabubusog. Parang ako. Ayan. Good evening po muli sa inyo at maraming salamat. Team Patient, Southeast Family, Mami, magaling ka. See you later, alligators. Sir Amen. Tony, ihabol ko lang pala, Ma'am Sai, sir. Balikatan na sa Monday. So Oo, sa balikatan. team preparation na wala man naman kayong trabaho, naghahanap pa, please mag-join muna kayo. And Yes. gamitin nyo yung time. That's an investment, sir. Dahil yung matutunan nyo doon for 2 weeks ay siguradong magpabago ng pananaw nyo sa buhay. Magpalapit yun sa Panginoon. Yes. Speaking of, so far po, meron naman na nagtanong sa atin patungkol sa balikatan na team preparation. So, may interesado naman, sir, na umattend sa amen. ating balikatan. Walang edad. 13 Yun, up. tinanong nga ako, sir, kung pwede daw yung 30. Yes, pwede. Pwede, oo. Pwede po. Amen, amen. Kaya napakaganda po niya, no? Kung wala pa naman kayong activity at you are free, no? The best po yan na investment na mag-participate tayo sa Summer Balikatan sa Ramos Tarlac. Sir Roy, ba may nais mo ibatiin? Shout out sa mga kasamahan ko sa Inspector General's Office, yung mga nag-login, sa Secretary si Lenlen, Janelle, at lahat kayo dyan, SB Francis and si Bang. Keep tuning in. We'll see you next week. And of course, hindi makalimutan, Sister Christy, shout out to the max. Amen. Maraming salamat. Kuya, sir. Of course, shout out sa lahat ng members ng Team Prep, mga ka-area ko ng Northeast Family, and of course sa aking pong wife, Sister Dang. No, maraming salamat sa patuloy pong panonood ng ating pong programa. Magkita-kita tayo next Friday sa ating pong programang The Preparation. Good night and God bless us all. To God be all the glory. Good night. Fellowshipping with one another as we walk in the light. Fellowshipping with one another as we walk in the light. For there's nothing as sweet
as fellowship, as we share each other's lives. For there's nothing as sweet as fellowship, as we share each other's lives. When we give our hearts to each other, you can feel His love inside. When we give our hearts to each other, you can feel His love inside. For there's nothing as sweet as fellowship, as we share each other's heart. For there's nothing as sweet as fellowship, as we share each other's heart. Fellowshipping with the Father, fellowshipping with the Lord, fellowshipping in the Spirit, fellowshipping with the family. Fellowshipping with one another as we walk in the light. Fellowshipping with one another as we walk in the light. For there's nothing as sweet as fellowship, as we share each other's lives. For there's nothing as sweet as fellowship, as we share each other's lives. We're talking about sweet fellowship, sweet fellowship, sweet